Samantala naman, iniulat ng Philippine Embassy sa Thailand na walang mga Pinoy ang nadamay sa insidente ng pamamaril sa isang daycare center sa Thailand. Ayon kay Ambassador Millicent Cruz Paredes, tinawagan na nila ang Royal Thai Police para mangalap ng impormasyon kung may mga nadamay na Pinoy at sa kabutihang palad naman ay sa kasalukuyan walang nasugatan matapos ang deadly attack. Sa kabila nito, patuloy naman na nakamonitor at nag-aantay pa ng impormasyon ng embahada sa magiging developments sa naturang insidente. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang embahada sa naging pamilya naman ng mga biktima. Umapila naman ang opisyal sa mga Pilipino na nasa Thailand na may impormasyon sa kanilang kapwa mga Pinoy sa Nong Bua Lamphu Province na pinagganapan ng krimen na makipag-ugnayan lamang at tumawag sa hotline ng embahada. Handa naman ang naturang embahada na magpaabot ng tulong sa sinumang mga Pilipino at kanilang pamilya na maapektuhan dahil sa nasabing insidente. Una nga rito, isang dating police officer ang namaril sa isang nursery na kinilalang si Panya Kamrab na 34 anyos na na-dismiss noong pang nakalipas na taon dahil yan sa paggamit ng methamphetamine pills kung saan nasa 30 katao, karamihan ay mga bata ang nasawi. Ang naturang sospek ay armado ng shotgun, isang pistol at kutsilyo na tumakas pa lula ng isang pickup truck matapos isagawang krimen. Pinatay din ng sospek ang kanyang sariling pamilya, saka naman ito nagbaril sa sarili. Bombo International News. Nanguna si United Nations Secretary General Antonio Guterres na nakondena sa pag-atake sa isang daycare center sa Thailand. Sinabi ng kanyang tagapagsalita na si Stephanie Dujarric na isang nakakalungkot na pangyayari ang naganap na mass shooting. Nagpaabot na rin ito ng pakikiramay sa mga kaanak ng nasawing biktima. Ilan pang mga bansa naman ang nagpaabot na rin ng pakikiramay gaya na lamang ni British Prime Minister Liz Truss na ito ay nagulat din nang marinig ang naturang balita. Habang hindi naman lubos maisip ni Australian leader Anthony Albanese na nangyari ang naturang insidente. Magugunitang aabot sa 38 ang mga katao ang nasawi. Kabilang dyan ang sospek ng pagbabarilin nito ang isang daycare center sa Nong Bua Lamphu Province. Matapos kasi na pagbabarilin ng 34 anyos na sospek na si Panya Kamrab ay binarilin din ito ang kanyang sariling anak at asawa bago nagpakamatay. Ang suspect na dating pulis ay sinibak sa pwesto dahil sa paggamit ng iligal na droga. Naniniwala naman ang mga otoridad na nasa ilalim ng ipinagbabawal na gamot ang naturang suspect na mangyari ang insidente. Agad naman na ipinag-utos ni Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha ang mabilisang investigasyon sa insidente. Nakatakda ring bisitahin ni Thailand King Maha Vajiralongkorn at Queen Suthida ang mga sugatan, biktima sa paggamutan kung saan tiniyak nila ang tulong ng gobyerno para sa mga biktima. Kaugnay niyan sa mga sandaling ito, makakasama po natin si John Mark Saportisa, itong Pinoy po sa Bangkok, Thailand, para pa rin alamin yung latest dyan. Magandang umaga po, Ginoong John Mark Saportisa. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang umaga po sa lahat ang nanonood po sa Bombo Radio Philippines. Good morning po sa inyo. Maki-update po kami dito sa nangyaring pag-atake ng isang dating pulis nga sa northeastern Thailand, particular dito sa daycare center sa Nong Bua Lamphu Province, Sir John. Ito is based lang po sa mga nakalap natin na information po regarding po sa pangyayaring kanina po. Sa ngayon po is nakikipag-coordinate na po yung embahada ng Pilipinas po doon. Kung tinitingnan nila kung meron pong mga Pilipino din po na nadamay doon sa pangyayari sa ngayon. Kasi isa pong napakasakit na trahedya po nangyari kasi nga maliban po doon sa dami po ng namatay, karamihan po sa namatay po doon is mga bata po talaga. Kasi pag sinabing anuban, ibig po sabihin noon is mga kindergarten po. So, at meron pa pong namatay na buntis. Maliban dun sa pinatay rin niya po yung anak niya saka yung wife po niya. Sa kinaroroonan nyo ngayon dyan po sa Bangkok, ilang kilometro yan doon sa pinangyarihan ng krimen at mga ilang oras yung biyahe? Approximately kasi dito from here in Bangkok, about 536 kilometers. So medyo malayo-layo siya kasi
yung malapit kasi sa Oduntani. Yung Oduntani is province na talaga siya, so maybe probably about 4 to 5 or 6 hours yung distansya niya. Kasi province na talaga yan. Dito sa mga grupo nyo, itong mga Filipino communities dyan, may mga balita ba kung may mga workers ngayon na apektado dahil po dito sa nangyaring insidente? Actually, sir, ayun po yung tinatry pong wino-work out ng embahada po natin kung meron pong nadamay. Kasi unang-una po kasi, sir, hindi lang po kasi sa loob ng school na meron pong nadamay at binaril. Kahit yung mga bystander po sa labas po is nadamay din po. So yun yung tinitingnan na ng embahada natin kung meron pong nadamay. Kasi probably pag school kasi, sir, kadalasan dito sa Thailand meron talagang Filipino. Usually, especially pag may mga anuban or kindergarten po. So ang nangyayari ngayon, tinitrace po natin, nakikipag-coordinate po yung embahada natin sa Royal Thai Police po para malaman po kung ano talaga yung eksakto, kung sino po talaga eksaktong mga tao na nadamay sa kalunos-lunos na pangyayari po. Bombo John Mark, may idea ba kayo kung ilang mga Pinoy yung nandoon sa naturang parte po ng Thailand? Sir, hindi ko masyadong maano kung in terms sa Pilipino, pero kung ang maano ko lang is yung kung ilan yung tao na nadamay sa pangyayari na yun. Pero hindi ko talaga mapunto kung meron bang Pilipino kasi hindi, hanggang ngayon po at nagtatanong pa din po ako kasi may mga kakilala din po ako sa part na yun. Nagtatanong pa po ako kung may nadamay po na Pilipino po. Bombo John Mark, ilang taon na pala kayong nagtatrabaho dyan sa Bangkok sa Thailand? Sa 10 taon na po, sir. So, sa loob ng 10 taon na yan, may mga naganap na bang talagang ganyang kalala na mga krimen kung ikukumpara nga dito sa latest lamang ng insidente ng shooting na yan, Bombo John Mark? Meron naman po mga shootout na pangyayari po, pero sa naano ko po, hindi naman dun sa katulad na ganitong sitwasyon na alam mo yung mga bata na nadamay na sa school pa talaga. Usually kasi dito pag may mga shootout, mga ano lang ba yun, mga robbery po sa mga jewelry store, yung mga ganun lang. Pero in terms po sa ganitong klase po na pangyayari, this is the first time sa pagkakaalam ko po. Ano po yung pangangailangan ngayon ng mga biktima dyan dahil marami yung namatay at meron din ba kasalukuyang mga nasa ospital pa at yung mga sugatan na Bombo John Mark? Ang una-una pong hinihingi ngayon po, sir, is kasi may mga sugatan din po is yung sa blood nga po. Kaya nga po kanina, nag-comment din po ako dun sa isang post po na magdo-donate po din po ako ng dugo ko kasi yun din kasi yung hinihingi nila doon. Ang medyo ano lang kasi ngayon dito, sir, in terms po sa pag-donate ng blood, malayo nga po since it's about 5 to 6 hours hours from Bangkok. So pero sa pagkakaalam ko, gumagawa din sila ng paraan na yung mga hospital din po, pwede lang doon na lang mag-donate at saka dadalhin na lang yung mga dugo doon. So parang nakikita ko po yung yung way sa kanila na para makatulong po. Saka yung embahada naman po natin dito sa Thailand po is ginagawa naman po nila yung magagawa nila po para po mag-support kung anong po yung pangangailangan at kailangan gawin po regarding po dito sa shootout incident, sir. Itong aking partner si Bombo Everly may katanungan din, Bombo John Mark. Bombo Everly, go ahead. Okay, Bombo John Mark, nabanggit mo itong embahada dyan, handang tumulong. Kayo namang mga Pinoy dyan, ano po yung mga tulong na ibibigay po ninyo kung sakali man, maliban po sa sinabi po ninyo mga magdodonate po ng dugo, Bombo John Mark? Usually kasi, sir, napakabago pa. Nangyari pa kasi siya kaninang hapon pa. So alam ko yung mga leader din dito na nakikipag-coordinate na sa kanya-kanya pong mga kakilala din po dun sa sa specific na lugar na location po para po kung sakaling may mga kailangan pong maitulong po kami pong Pilipino dito is kami naman po ay willing na matutulong sa kanila. Sa ngayon lang po, sir, wala pa tayong mga eksakto po na alam mo yung usapan o yung gagawin po kasi nga hindi ko lang din masigurado, sir, for me dito lang po hindi pa kami nakakapag-coordinate sa man po. Kumbaga nasa nalaman ko lang po yung embassy lang po muna yung nakikipag-coordinate po sa Royal Thai Police ngayon po. Okay. So, Bombo John Mark, kumustahin na rin namin itong mga OFWs dyan, lalo't rare lang talaga mangyari itong ganitong shooting incident dyan sa Thailand. Kamusta po ngayon itong mga Pinoy naman dyan? Nag-aalala o nabigla din po ba sila dito po sa nangyari, Bombo John Mark? Opo, sir. Kasi unang-una po, sir, hindi lang din kasi yung nagbibigay ng malaking pagsubok
dito sa buhay namin bilang isang Pilipino, bilang isang guro po rito sa Thailand po, is hindi lang po kasi yung pangyayari. Kasi ngayon po kasagsagan po na ang dami pong baha dito sa Thailand po. So, lahat ng province, hindi lahat ng province, may mga province po na kumbaga mataas yung tubig at saka mahirap pong gumalaw yung kung paano pupuntahan yung location. Especially kahit yung place nga po yung pangyayari na yan, before ka makapunta dyan, may malaking baha po. So it's about 1 week na po at nagkakaroon ng malaking tubig po dito sa Thailand. So in terms po sa medyo pahirapan nga po, saka nangyari pa yung mga pangyayari na yan. So mas alam mo yung malaking suliranin o pagsubok na dumadaan sa buhay namin dito bilang isang Pilipino. Saan po pala kayo dito sa Pilipinas, sa Bombo John Mark? At kung may mga mensahe po kayo sa mga kamag-anak nyo dito sa Pilipinas, mga kaibigan, lalo't siguradong marami ring mga Pinoy yung nag-aalala ngayong dito dahil ito nga, hindi maganda itong nangyari dyan. Go ahead, Bombo John Mark. From po ako, sa Misamis Oriental po, sa Mindanao po, sir. Ang mensahe ko lang po sa lahat, sana po sa mga pagsubok, kasi lahat naman tayo dumadaan sa mga pagsubok, sana po mag-ingat po tayo palagi, lalong-lalo na po ngayon palaging maulan yung mga area po natin. Sana po magdubli ingat po tayo. Saka wag po natin kalimutan na kahit ano pong mangyari is maniwala pa rin tayo sa buhay na may kapal. So magbuhay na Diyos po. Tayo po manalangin palagi para maging safe tayo sa pang-araw-araw natin na ginagawa po. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio, Bombo John Mark sa Fortisa.